touch me! Sorry. Please, please, let me go. I wanna go. Tama na. Mami, Alam nating lahat na ang tilapia ay mga isda na karaniwang nakikita sa mga mababaw na ilog at dagat, kaya madali silang bingwitin. Pero alam nyo bang may iba na rin palang kahulugan ang salitang tilapia ngayon? Ito raw ay tumutukoy sa mga babaeng nagbebenta ng katawan sa mga bilangguan at ang kanilang mga kliyente, mga preso sa loob nito. Lalo na yung mga tinatawag nilang mayor. Yan ang kakaibang mundo na papasukin natin sa ating nakakabagabag na totoong kwento tungkol sa isang ina na ginawa at pinagdaanan ng lahat ng klaseng pagdurusa at pasakit. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang Nagmahal, Nasaktan, Pinagsamantalahan. Ito, Aling Ayang, salamat. Nor, bilisan mo dyan. Tatanghalian na, dadami na yung customer. Ang bagal-bagal mo, oh. Susunugin mo pa, Diyos ko. Grace, 1 kilo. Kaya Aling Gloria, bilisan mo, ha? Sige po, sige po. Anak, kuha naman ako ng ano? Plastic, dalawa. Yan. Hoy, Andrea! Ano ka ba ang landi-landi mo? Tutulungan mo lang naman ako sa karinderya. Makeup! Makeup talaga, ah! Nay, natural na magpaganda ako kasi dalaga ako. Yung si Grace, maagang nabuntis, maagang nagkaanak. Kaya tingnan mo, bilasan na katulad ng mga tilapyan. Oh. Ano ba yan, Tomas? Pumasok ka sa loob. Yung usok ng inihaw. Eh, nadinig ko kasi ito si Andrea. Inaaway na naman ito si Grace eh. Ay, naku. Andrea, ikaw matanda, kaya dapat ikaw nakakaintindi, di ba? Tay, tama lang yan na nagkikikilo siya dyan. Makabawi-bawi mo na siya mga pinapalamon sa kanya tsaka sa pagtira niya doon sa bahay kasama nung kanyang kinakasamang matungkad. Pa, tama na po. Tama naman po si ate. Siguro nga po parang nakakaperwisyo na po kami sa inyo. Salamat po. Huwag po kayo mag-alala. Pag nagkaroon na po kami ng trabaho, bubukod na po kami ni Jason. Bakit? Pinagtatampuyan ka ba namin? Andrea, Grace, pamilya tayo, kaya dapat tayo nagdadamayan, di ba? Jackie! Halika dito. Sumama mo muna yung lolo mo sa taas. Sige na. Pag nakaproblema sa bigaw lang kayo. Ate Grace! Ate Grace! Oh, Diyos ko, nakakaloka yung asawa mo, ha? Na-Julie ako. Nanginis na din sa kabilang ilog. ano? Hoy, naiintindihan mo ba sinasabi ko? Yung asawa mo si Kuya Jason, may kabit siya na. Ano ba natin na? Susugurin natin. Susugurin natin yung asawa mo. Naku, napakawalang yan yung asawa. Dalian mo. Oo, sige, bakit tagal mo? Halika na. Huwag ka mainit kay mama. Halika na. Sa bahay ba? Dito ko nakita si Kuya Jason. Nakakiliti ako dyan, Kuya Jason. Nakakiliti ako. Baka dumating si mama. Ano ka ba? Baka dumating si mama. Sugurin mo na. Nakikiliti talaga ako dyan, Jason. Hindi ako mahuli tayo ni mama. Ano ba? Jason! Dindin! Kailan niyo ba ako niloloko, ha? Ikaw na anaconda ka. Natuwing kang BFF ng ate ko, tapos ikaw pa mga ahas sa kanya? Eh bakit ba masebot ka pa sa ate mo? Pakailan mo ba bakla? Babe, magpapaliwanag ako. Ano yung makaliwanag mo, ha? Tama na yan! Kapal ang mukha mo! Tama na yan. Ka! Ikaw ahas ka! Huwag ko siya taktan. Tama na. Anong masakit na tayo dalawa? Kayo halip kayo dalawa! Ikaw, ha? Mabuti ka lang, pero hindi ka maganda. Naku, pasalamat yung impacto mong asawa at anaconda mong BF. Yun lang ginawa ko sa kanila, ha? Ikaw naman, te. Pwede ba lumabang ka sa susunod? Hindi na uso pa martir ngayon, no? Sis naman ang una kasing pumasok sa isip ko nung nakita ko silang dalawa, yung anak ko. Paano na lang kapag nawala na ng tatay si Jack Jack? Pero tama pa rin sila nanay, kailangan ko naiwan yung taksil na lalaking yun. Kahit paano, kailangan kong tapangan. Siguro nga simula ngayon, kailangan ko na matuto na maging ina tsaka ama ni Jack Jack. Simula ngayon, kailangan ko na maging matapang.
Sis, thank you pa rin na. Kasi pinagtanggol mo ko. Maliit na bagay. Maliit na bagay. Ano ba naamoy ko? Sino ako? Ako may isda. Napaka mapagbiro mo. Hindi. Amoy sunog. Sunog. Hala! Mama! Mama! Check, check! Check, check, anak! Pansamantala, dito muna tayo titira. Hindi nalaman, nakausap ko si Kapitana. Pinagamit sa atin itong bakante lote niya para dito naman tayo manirahan. Bilis kumalat ng apoy. Laman-laman tayong nais ng pagkabi. Sabi ko naman kasi, Nay, doon yung sa eatery patulogin tong si Grace. Eh di sana hindi nadamay pati yung bahay. O ikaw may idea niyan. Ba't hindi ka natulog kagabi? Tignan lang natin kung di ka na lechon. Tama na, huwag na kayo magtalo-talo pa. Kasi tuwing... Halagang ngayon, pare-pare tayong buhay. Magkakasama tayo bilang isang... Tomas, paano tayo mabubuhay ngayon? Grace, kamusta yung buhay ninyo noon sa Navotas? Nung una po, masagana. Kasi may trabaho po yung nanay ko. Meron po kaming maliit na karinderya. Ilang taong ka nang makilala mo naman yung... alam mo nga, 17. 17 years old. Oo, nagkaanak ka. Nagkaanak po kami ng 21 po ako, siya po 20. Ang anak ba niya sinustentuhan niya? Hindi po. Hindi. Nung masunog yung inyong karinderya. Doon na po ako nagdisyong magtrabaho. Inalok po ako ng kaibigan ko na sabi po niya, Oo. escort service daw sa mga foreigner na sasamaan lang kung saan mamamasyal. Uy, Lola. Maraming salamat pala kasi binigyan mo ako ng trabaho. Eh, alam mo naman, hindi ako nakagraduate ng high school kaya tuloy walang tumatanggap sa akin. Alam mo, hulog ka talaga ng langit. At least ngayon, matutulungan ko na yung pamilya ko. Naku, alam mo, huwag mo nang isipin yun. Eh, sino-sino ba naman yung magtutulungan? Kundi tayo magkakapit-bahay, di ba? Salamat. Teka lang, ano bang ginagawa natin dito? Di ba kulungan to? Tsaka, bakit dito tayo kikitain ng foreigner? Para dun sa, ano yun? Escort service? Ay, naku, ayun. Huwag ka na masyadong maraming tanong. Basta isipin mo na lang yung 5 quid na kikitain mo. Ang laki nun. Malaking tulong yun, okay? Okay? Tuwala ka lang. Ang bahala sa'yo. Ano lang kasi ako. Wala yun. Relax ka lang. O, ayan na. Ayun na sinasabi ko sa'yo. Smile ka naman. Linda, sila may pinadala mong tilapia. Siya. Kaya naman. Ano ka ba? Ayun na. Tara na. Oh, wag na tayo pumasok kasi... Yun na nga sinasabi ko eh. Kasi nakakatakot, tsaka ano nakakatakot? Narinig mo, tinatawag nila akong tilapia. Eh, di ba wala na nga kaming tindang tilapia? Wala Kasi yun. nasunog na nga yung tindahan. Okay lang yan. Okay? Sumama ka na sa akin. Tara na, pasok na tayo. Please, tara. Kasi, Halika na. Makakatan mo. Sige na. Nakakatulong ko sa'yo eh. Diba, sabi mo. Grace, sige na, sumunod ka Ganda. na. Sige na. Mukhang sariwa yung dinala mo, ah. Ako pa ba? sino ba yan? Sino ba kasi? Ano mo, tanong ka na kasi ng tanong. Malalaman mo yan kung pupunta ka na doon. Parang wala kasi yan. Inis na ako sa'yo, ha? Sige na, Grace. Alam Kasi, mo, nagawa alam mo, natin sa una lang yan. Sa una lang to. Mag-i-enjoy ka rin. Ha? Sige na. Gusto ko tong tilapia to, ah. Sariwa, oh. Kuya, bitaw mo nga ako! Hindi nga ako tilapia, di ba? Hoy! Ikaw mag-iinarte, ah. Mukhang nagpapataas ka ng presyo, ah. Eh, pare-parehas naman kayong lasa. Ha? Eto, nakikita mo to? Mga tilapia rin yan.
Mga babaeng nagbibenta ng laman. Ha? Kaya huwag ka mag-iinarte, ha? Sige ko sa! Mo! Hindi ko Uwi na ako! Uwi na ako! Bitawan niyo yan! Mayor. Mayor. Ayos na. Ang panalo to, ha? Kunin na. Wag mo, Melda! Melda, parang ako! Sige na, sumunod na! Simula ngayon, ha? Wala nang titikin sa tilapiyang ito. Kapag may gumalaw dito, kahit kurot man lang, alam nyo na kung ano mangyayari sa inyo. Mayor. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, Mayor. Pasok na yan. Sige na, pumasok ka na! Alam mo, ka na kasi mapag-burn na yan! Alam mo, ganyan ka parate! Grace, sumunod ka na! Sir, boss, maniwala po kayo sa akin. Hindi po talaga ako tilapia. Hindi po ako nagbebenta ng laman. Parang awan niyo po. Palabasin niyo na po ako. Sorry. Sorry po. Uwi na po talaga ako. Gusto ko na po umuwi. Bitawan niyo ako! Uwi na ako! Uwi na ako! Uwi na! Tulungan niyo ako! Alam mo ba ang mga ginagawa ko sa mga taong sumusuhay sa akin? Alam mo ba? Ha? Nilalagay ko sa drum, tapos sinesimento ko. Ha? Gusto ba mangyari sa iyon? Ha? Gusto mo? Ha? Papalag ka ba? Papalag ka ba? Papalag ka ba? Ayan. Ang bait ka naman pala. Mawalang galang na Grace, ano? Pero, paano yun? Nagdudun lang kayo sa... Hello, Mula alas 8 hanggang lahat. Sa ang habang oras noon. Nasaan ka noon? Andun lang po sa kubol niya. So parang may bahay siya doon, sa Apo. loob. Hindi ka kinukuha ng iba. Basta sa kanya ka lang. Jack? Jack? Ma, inaapoy ng lagnat to si Jack. Dali natin siya sa ospital. Abe, anak. Gising ka. Gising. Anak, wala tayong perang bayad. Pa naman, pera lang yan. Ako na bahala dumiskarte dun sa ospital. Halika na. Ay, kahit itaya ko yung buhay ko, huwag lang mapahamak tong anak ko. Ano ba? Punasan mo naman na suka yan. Ospital, wala lang ang pera. Ano ba sabi ni Melda? Hindi ko na raw matitikman ang paborito kong tilapia. Elias, may bronchopneumonia kasi yung anak ko. Kailangan namin ng malaking pera. Wala na talaga akong malapitan. Parang awa mo na, tulungan mo ko. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Alam mo, Grace, isa akong negosyante. At sa tingin ko, kulang para pambayad yung katawan mo sa kailangan ng pera. Pero may proposisyon ako sa'yo. Dahil marami akong negosyo. Nandito ako sa loob. Kailangan ko ng mata sa labas.
klaseng trabaho ba yung sinasabi mo? Simple lang. Bukod na akin ka lang, ha? Magmamonitor ka at magre-report sa mga tauhan ko sa labas para siguradong maayos ang lahat ng transaksyon ng produkto ko sa labas. Sige. Dahil sa labis na kagipitan, wala mang lubos na ideya si Grace sa inaalok na trabaho ni Elias. Kapit sa patalim na niyang tinanggap ito. Hello? Gibo? Oo, nandito na kami sa meeting place. Oo, nandito na din yung produkto. Sige, sige. Hello? Nagkabigay na ba? Oo, katapos lang. Gibo, pakisabi kay Mayor, ito na yung huli, tsaka yung unang beses kong gagawin to, hindi ko na kaya sikmurain to. Naku, buti na lang talaga magaling na ang love ko na. Kabo. Anak, uy, may naghahanap sa'yo. Kaibigan mo to. Sige, halika. Hindi mo natin lola mo. Sige po. Jack, sige na, sama ka muna kay Lola. Si Elias po ba yung nagpapunta sa inyo dito? Bibigay nga pala ni Sir Elias. Hindi na ako tumatanggap na nanggaling sa kanya. Pinasasabi niya sa inyo, ayaw na ayaw niya sa mga taong sumisira sa usapan. Dahil sa pangyayaring iyon, nabatid ni Grace ang lawak ng koneksyon ni Elias. Para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, pikit mata niyang itinuloy ang pagtatrabaho para kay Elias. Siguraduhin niyo walang hole niyan, ha? Malinis yan. Sakto sa timbang. Tara, bilis. Maipis! Maipis! Mauta ka rin, no? Madulas ka pa sa isda. Mabuti na lang nabura mo lahat ng nasa cellphone mo. Kung hindi, utas ang negosyo ko. At dahil dyan pala, kinunan kita ng tarpeta para hindi ka na mahirapan labas-masok dito. Alam mo ba, Grace? Asawa lang ng mga preso ang nakakakuha nun. Naku, ewan ko sa'yo. Kinuhanan mo nga ako ng tarpeta, pero ibang preso naman yung nakapangalan na asawa ko. Bakit kasi hindi pwede ikaw na lang? Ano naman, no? Si Selos. Sige nga dito.
Alam mo naman dito sa preso, parang showbiz to eh. Parang walang intriga, di ba? Elias! Walang iya! Kapal mo naman dito sa loob ng babae ka! Kapal ng mukha mo! Mamasahe lang sa akin to At eh! ikaw ha? Saan ka pupunta ha? Hoy! Saan ka pupunta? Kapal ng mukha mo! Pipiliin mo yung kakambitan mo ha? Hindi yung asawa ko! Halika rito, tuturuan Uy, tama na yan! Tama na yan! Halika rito! Walang iya ka! Masakol ka pa sa kriminal! Halip ka kabit! Malaman! Wala kang ikalam dito! Kapal ng mukha mo babae ko yan! Ano ka na asawa? Ayan ha! Pinarapat sa'yo ha! Mandang mukha mo babae ka! Mga ano na may asawa! Ano? Babalik ang pagkakas! Wala kayo dyan! Po! Ma'am, kayo ka lang, ma'am. Tayo na po, ma'am. Sa ngayon, ay wala na kami ganyang sistema na prostitute. Katunayan nga, ginawan ko ng paraan yan na legal, pina-evaluate ko, may dala silang marriage contract, kung sila ay talagang mag-asawa. Nagbibigay kami ng ID na may parehong picture nila na sila ay legitimate na mag-asawa, na ito ang maaaring maging passes nila dun sa kubol. Kung hindi sila ang nakapicture dyan, hindi sila makakapasok dyan. Mayos ka nga. Galawin, masakit eh. Masakit. Naku, sinong gumawa nito sa'yo? Jojombagin ko. Ginombag ko na, okay? Yun yung katrabaho ko na naagawan ko ng kliyente. O, sige na, tama na. Tama na. Yo! Tubig. Ay. Alam mo, napapansin ko ilang araw ka ng ganyan, ha? Yung totoo, dapat ka sa akin. Buntis ka? Jackie. Jackie, gusto ko naman talaga sabihin sa'yo eh. Promise. Ayoko naman talaga naglilihim. Kaso hindi ko kasi alam kung paano umpisahan. Hindi ko alam kung paano tatanggapin nila mama at saka nila papa. Sasabihin ko sa'yo, pero promise mo sa akin, wag mo sasabihin sa kanila. Ayoko na bumalik doon. Sobrang hirap ng dinanis ko siya. Ayoko na bumalik doon. Ayoko na bumalik. Ginawa nila sa akin. Kung hindi pa nagsumbong sa akin ang ate mo, hindi ko malalaman ang kababoyan na pinagkakagawa mo sa buhay mo! Ma! Huwag mo nasaktan ng ate! Ano ba? Hindi naman niya ginusto yung nangyari. Napasubo lang siya. Nagkampihan pa ang parehong malandi. Alam mo, kung alam ko lang na galing sa marumi yung pinapakain mo sa amin, baka sinuka ko yun sa pagmumukha mo eh. Wala akong kapatid na pokpok! Pokpok! Kapatid mo nga ako, ha? Tawag mo ko! Sabihin mo sa akin saan ako nagkamali sa pagpapalaki ko sa'yo! Ha? Sabihin mo sa akin! Dahil lahat ng pinalamo ko sa'yo galing sa marangal na paraan, kaya hindi kita maintindihan, Grace! Ano yung ginagawa mo sa sarili mo? Ha? Ngayon, sasabihin mo sa akin, buntis ka na naman sa kriminal, ha? Nakakahiya! Ha? Wala, di ka makakaya! Tama na. Walang kasalanan ng bata dahil binubuhay niya tayo. Pero anak, Tomas? maling-mali yung hindi ka nagtapat para maproteksyonan kami. Para mo na rin inalisan ako ng karapatan ng maging ama. Kaya naman kita proteksyonan eh. Papa, sorry. Sorry, binig ko na naman kita. Hindi ko naman sinasadya. Sorry po. Sorry. Sorry, pa. Sorry, Magmula noon, naging malamig na ang pakikitungo kay Grace ng kanyang mga magulang. Pinagpatuloy ni Grace ang pagbubuntis niya kay Elias hanggang sa siya ay nakapanganak na. Upang tuluyan na niyang matakasan ang mayor, agad na tinanggap ni Grace ang dumating na pagkakataong makapangibang bansa.
Alis lang saglit si Mama. Grace, baka naman hanggang abroad, dali mo pa yung kalandian mo doon, ha? Diyos ko naman, doon ka pa magkalat ng lagim. Ba, ikaw din. Baka umuwi kang bangkay dito. Ate, ano ko ba naman? Hindi na mauulit yon. Pangako ko sa'yo. Marangal na ho yung trabahong kinuha ko doon sa UAE. Papasok ko ako doon bilang sales lady na. Ma. Sana ho, Ma. Pag-alis ko ho dito, mapatawad niyo na ho ako. Mapangako ko ho sa inyo, aayusin ko ho yung sarili ko doon. Pipilitin ko pong itayo ulit yung sarili ko, Ma. Sorry po. Anak. Mag-iingat ka. That will be your room. Really? Yes. Thank you very much, Arbab. I promise to you, I will do my job very, very well. That is good. That is good. Hello, ako nga pala si Grace. Mga Pinay din kayo, di ba? Naku, salamat naman. Hindi ako masyado ma-homesick. Mga sales lady din ba kayo sa mall? Grace, change your clothes, prepare yourself. You will start your work now. Work? I work now? Yes. Yes. Right now? Yes, right now. Agad. But may bukas pa bang mall na ganitong oras dito sa UAE? Arbab, what are we doing here? Akala ko po pupunta tayo sa mall. Ganun na naman ikaw doon? Ako. Hala! Hello? Ma? Grace, anak, kamusta trabaho mo? Mabuti naman, Ma. Katunayan nga po niyan, may mga kasama nga po ako dito, mga Pinay din. Ah, talaga? Kaya po, kahit pa paano, nalilibang po ako. Naku, ate, bonggang-bongga ka naman pala dyan, no? Naku, eto kami namimiss ka na namin, lalo na itong dalawang Junakis mo. Kamusta ka na yan, Ma? Grace? Grace, andiyan ka pa ba? Opo, Ma. Anak? Anak, okay ka lang ba? Bakit parang nagbago boses mo? Siguro po, sa klima lang po, Ma, kasi hindi po ako sanay. Medyo naninibago pa po ako. Anak!
Basta pag may problema ka, tawag ka lang, ha? Bilisan niyo naman, mauubos na yung load eh. Anak! Sige na, anak, mauubos na yung load. Basta anak, tandaan mo, mahal ka namin, ha? Huwag mong kalilimutan, anak, na isipin natin sa buhay yung mga pangaral ko sa'yo, ha? Anak! Opo, pa. Mag-ingat din po kayo dyan. Mahal na mahal ko po kayo. Where are you going? Are you trying to escape? Please, Arbab, let me go, please. There's been a mistake. My recruiter, nagkamali siya. Hindi ho ito yung pinirmahan kong trabaho sa kontrata. I don't care about what you say. You are my own now. I paid 20,000 dirham to your recruiter. Then, back it to me. I will set you free. Ano? Ako na nga yung binenta nyo dito, tapos ako pa rin yung may utang? Napakapano sa mga buhay ko! Tilapia na nga ako dun sa Manila, tapos pagdating dito, pagtitilapia, pa rin yung gagawin ko. Dahil sa wala na siyang magawa at hawak ng mga Arabo ang passport niya, pikit matang naging sex slave na nga sa bansang iyon si Grace. Halos tipirin niya ang sarili para lamang makapagpadala ng pera sa Pilipinas at para na rin makapag-ipon siya ng perang pangtubos sa kanyang sarili. Hanggang sa makapagbayad na siya sa Arabo at lumipat na siya ng tirahan. Mabuti na lang na tsempohan mo may bakante ako ngayon. Hindi rin kasi ako basta-basta tumatanggap ng border eh. Pero alam mo, mukhang magaan ang loob ko sa'yo. Ano nga bang trabaho mo dito sa UAE? Ayun nga po kasi, kakaalis ko lang po doon sa trabaho ko. Pero naghahanap naman po ako ng trabaho. Kaya po ba, meron po ba kayong alam? Pwede ko bang makita yung mga papeles mo tulad nung visa mo? Kasi po yung visa ko po kasi, kaka-apply ko pa lang po para ma-extend. Antikano? Ka mag-alala. Hindi ako magsusumbong. Maraming ganyan dito, overstaying kahit delikado. Mas pinili nilang mamuhay sa dilim para makapagbigay liwanag sa pamilya nila sa Pilipinas. Talaga po. Maraming salamat po talaga sa pag-unawa sa akin. Sino ba naman na magtutulungan kung di tayo magkababayan? Maraming salamat po. Hello, Ma. Hello, anak. Oh, napatawag ko kayo. Anak, si Papa mo, galing kami ngayon sa doktor. Anong nangyari kay Papa? Nak, may taba na daw yung kidney ng Papa mo, malala. Sabi ng doktor, kailangan daw magpa-dialysis. Nak, kailangan natin ng malaking halaga. Nak, nahiya ako sa'yo pero wala na ako matatakbuhan eh. Anak, Grace, nakadya ka ba? Anak, sumagot ka naman oh.
Huwag kayong mag-alala, ma. Gagawa ko na lang po ng paraan, ha? Sasabihin niyo kay Papa magpagaling siya. Dahil sa hindi magandang balitang iyon, wala nang naisip na ibang paraan si Grace para kumita. Kaya sa huling pagkakataon at alang-alang sa ama, muling bumalik si Grace sa pagbibenta ng sarili. Wait. What are they doing here? I thought it's just gonna be us. They will join us tonight to have fun. Have fun, no. No. I'm Come on, leaving, let's I'm leaving. start this. We'll enjoy. I'm leaving, no, I'm sorry. I'm sorry. No! Don't touch me! Don't touch me! No! Stop me! No! Please, let me go. I wanna go, please. Tama na. Bakit ako Hello, Jackie. Sabihin mo kay Mama, paalis na ako. Ipapadala ko na yung para sa dialysis ni Papa. Ate, tabi mo na lang yan. Ate, hindi na yung magagamit ni Papa. Ate, wala na si Papa. Wala na si Papa, ate. Hindi na siya kumamot sa ospital. Uy, Meng. Naku, salamat pala dito sa pagpapa-extra mo dito sa akin sa trabaho mo, ha. Alam mo, sobrang malaking bagay na to para sa akin tsaka sa pamilya ko. Wala yun. Nabanggit kasi ng landlady natin na naghahanap ka raw ng trabaho. Ikaw nga itong inaalala ko eh. Okay lang ba talaga sa'yo na magtrabaho kahit na nagluluksa ka pa sa pagkamatay ng tatay mo? Meng, uuwi ba ako ng Pilipinas? Mabubuhay ba ng luha ko yung papa ko? Alam mo, kailangan kong gawin ngayon maging practical. Tsaka kailangan tibayan ko yung loob ko para sa mga mahal ko sa buhay na naulila ng papa ko. Hi, I want to talk to you. Sir, why, sir? Is it about my job? Did I do something wrong? Oh, sorry po, sir. Mali po ba yung pagpunas ko? No, it's not about that. I need to tell you, you possess a very beautiful face. But at the same time, you also possess the saddest pair eyes I ever seen. Sir, it's because her father has just passed away. Oh, really? I am so sorry to hear that. No, My you don't deepest need... condolences to you. It's really okay. Here, Sir, Get no. this. No, sir. take this. Take a day off, and you should be warming for your father. Okay? Sir, it's too much. Sino ba yun?
Grabe, alam mo ngayon lang ako nakakita ng Arabo na di lang gwapo ha. Sobrang bait pa, tsaka namumukhang mayaman. Hindi lang mayaman, no? Sobrang yaman. Biruin mo, sila yung may-ari ng mall. Hindi sukat akalain ni Grace na ang unang pagkikita nilang iyon ni Khalil ay masusundan pa ng maraming beses. Madalas na silang kumain sa labas at mamasyal. Hanggang sa magkahulugan na sila ng loob at ibinahay na si Grace ng Arabong si Khalil. Are you happy? It's incredible. You see all these things? All is yours. And there is more. But Khalil, I cannot accept this. I don't deserve this. You already did so much for me and my family. I don't know how to thank you. No. I should be the one who thank you for coming to my life. And from now on, those things, me, will be our loveness. Wait. But you have a wife. I don't want to ruin that. What if she finds out about this? I don't... Grace, don't forget I am a Muslim. As long as I provide, I can have as many wives as I want. And you just say yes. I can marry you. That's it? Promise. Just say yes. Yes. Thank you. Talaga? Pakakasalan ka raw niya? Naku, ma'am. Alam niyo po, si Khalil na nga ho yata yung swerte sa buhay ko eh. Pagtapos ba naman ng lahat ng kamalasan ko? Pero, syempre, kayo naman ho yung lucky charm ko. Kung hindi niyo naman ho ko nirecommend kay Meng, malamang hindi ko rin ho nakilala yung si Khalil. Kaya, ma'am, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Magmadali ka na at baka hinihintay ka na ni Khalil. Tara na. Sige po. Ma'am, anong ibig sabihin po nito? We are arresting you for overstaying here in our country. Ma'am? Ma'am, bakit? That's your reward for reporting an undocumented person to us. Thank you. You're welcome. Anak ko, nahuli ka. Nakulong po diretso ako ka sa... na- Ayo, Apo. nakulong ka. Isang buwan po. Isang buwan. Paano ka nakalabas ng kulungan? Tinulungan po ako ng embahada natin. So, nakabalik ka na dito sa Pilipinas. Diyos ko naman, ate. Bakit nagsinungaling ka na naman sa amin? Alam mo kung hindi ba sa amin nagsumbong yung taga-gobyerno na yan, hindi namin malalaman na may nangyayari sa masama dyan sa abroad. Akala ko ba sanggang dikit tayong dalawa? Bakit pati sa akin, ha? Naglihim ka. Grace, ano ba naman yan? Matagal ka na palang nag-TNT sa UAE. Eh bakit hindi ka umuwi nung namatay ang papa mo? Talaga nga naman, talaga tiniis mo yun, ano? Ano yun? Katulad ka ng ibang mga nag-a-abroad na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan? Eh baka naman kasi, Nay, nag-e-enjoy na siya doon. Kasi di ba may karelasyon siya? Ano nga rin pangalan nun? Khalil? Asan na yung Khalil mo ngayon, ha, Grace? Kakahiya ka talaga eh.
Siguro nga nakakahiya nga ako. Kasi kahit ako, hiyang-hiya, diring-dire, tangang-tanga na ako sa sarili ko. Wala eh. Naloko na naman ako eh. Naging tilapia na nga ako dito sa Pinas. Pagkapunta ko ng abroad, ang bagsak ko tilapia pa rin. Wala. Wala akong magagawa. Ang magagawa ko lang, tapangan yung sikmura ko. Tsaka lunukin yung pride ko. Kasi kung hindi ko gagawin yon, baka mas nauna pa ako namatay kay Papa. At alam mo ba, sa kagustuhan kong mailigtas si Papa, nung gabi na naghihingalo siya dito, nasa bingit na rin ng kamatayan, tong anak nyo. Bakit kamo? Anong gabing din kasing yon, ginambang lang naman ako ng 3 arapo. Pinagpasapasahan nila ako na parang isda. Pilasang isda. Yun ako eh, di ba? Pero meron ba kayo narinig sa akin? Wala. Kasi sinarili ko yung lahat. Kasi ayoko umuwi dito, tapos makita sa pagmumukha nyo yung disappointment. Lalo na sa'yo. Ate. Diba? Sorry ah. Di ako perfect eh. Ang kakapal ng mukha ninyo. Nahusgahan ako. Samantalang ginusto ko lang naman yung mabuhay kayo dito. Kahit ako, unti-unti na akong pinapatay doon sa ibang bansa. Wala kayong alam. Wala na lang, patayin ko na yung sarili ko. Matapos ipagtapat ni Grace ang lahat, ay naging matiwasay at tahimik na ang buhay niya, kapiling ang kanyang pamilya. Hanggang sa minsan na naman silang sinubok ng isang trahedya. Ma? Teka, bubuksan ko na. Ang tagal naman. Lakas ang ulan mo. Sa'yo, sa Ayan, halika na. Handa na yung hapunan. Kain na tayo. Gutom na ako. Tara, Sige po, na. ayun na. Bigay ako sa'yo. Para sa'yo yan. Para saan to? Nang simula natin ang business yan, mag-showmay tayo, mag-quick-quick. Kung anong kanik, di ba? Diyan sa kanto. Ay, saan mo naman to nakuha? Huwag ka nang magtanong, ano ka ba? Siyempre nakarakit yung ditsi mo, no? Sus! Siyempre gusto kong makabawi sa'yo. Ano ka ba? Ang dami Hindi mo mo nagawa na para sa pamilya kailangan. natin. Charon eh, ha? Sige po, Nay. Sige naman. Masarap yung dinner natin. Ano naman ba to? Teka lang ho, may natutulog na ho ng mga bata dito. Mga preso kami, nandiyan ba si Jackie? Ma? Bakit? Jackie, sumama ka sa amin sa presinto. Naaresto ka namin sa salang pagtutulak na ilegal na droga. Ay, Sige, dali na. Sir Chief, hindi ho nagtutulak ang anak ko. Jackie! Bakit pumapasok sa loob ng bahay? Teka muna, sandali! Wala po akong kinalaman dyan. Jackie! Sir, wala. Ma! Sumama ka na sa amin ng maayos. Sir, wala. Sir! Huwag ka matakot! Susunod ako sa'yo! Susunod ako sa'yo! Jackie! Ma, ako na yung susunod. Ako na yung susunod. Sige na. Sige na, ma. Jackie! 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 Kuya, di ba kayo yung sumundo sa kapatid ko? Yung umaresto sa kapatid ko kanina, si Jackie po. Baka pwede ko siyang makausap, makita. Hindi na ho namin siya nadala na dito. On the way o pabalik, natakasan kami ng kapatid ninyo. Teka, kuya. Paano kayo matakasan ng kapatid ko? Eh, di ba pinusasan niyo pa siya sa labas ng bahay namin bago kayo umalis? At saka 3 kayo, oh! Isa lang yung kapatid ko, kuya. Paano mo sasabihin na nakatakas yung kapatid ko? Pasensya na ho.
Jackie! Jackie! Diyos ko, yung kapatid. Diyos ko. Jackie! Halos magdamag na hindi nakatulog ang pamilya ni Grace sa paghahanap kay Jackie. Hanggang sa... Tabi! Ma, asan na? Doon na kayo. Pagkatapos niyang malalagim na pangyayari sa buhay mo, ano na ang trabaho na pasukan mo? Ngayon po, Ano ka na ngayon? nagtrabaho po ako sa Baclaran bilang mosaic artist. Mosaic artist? Apo. O, tapos? Ngayon po, lady guard na po ako. Alam ko may kinuha kay Brenda. Po? Wala po. Gusto mo pa bang magkahiyaan tayo dito? Ibalik mo na yung kinuha mo. Parang awan nyo na po. Huwag nyo po ako isumbong. Ayoko pong makulong. Pagbibigyan kita. Pero, pangako mo sa akin na hindi mo na inuulitin. Naintindihan mo? Dahil hindi lahat ng tao nabibigyan ng pangalawang pagkakataon para magbago. Sige na, ibalik mo dito. Salamat po ate, ibabalik ko na po. Oh, sakto. Ikaw na? Sige to. Ano ginagawa niyo dito, anak? Naku! Parang nakalimutan mo, birthday mo ngayon. Ay, naku naman. Sinurpresa niyo pa talaga ako. Hello, baby. Ay, happy birthday, Tunay. Ay, salamat. Sakto. Pauwi na rin ako. Nay, tara. Kain tayo? Sige. Kain tayo? Sige. Bihis na ka, Nay. Sige po. Na? Happy birthday. Naman eh. Salamat po. Happy birthday, sis! Salamat. Maganda ko ate. Sige na. Magbibihis na ako. Bilisan mo, gutom na kami. Sige po. Kakain ka. Alam gusto mo pagkain. Mayroon ka bang masasabing natutunan mo sa buhay dyan sa mga pinagdaanan mong yan? Yung nangyari sa buhay ko, hindi ko ginawang balakid na makabangon. O yun po yung nagpursige para bumangon po ako. Tsaka para maiba po yung tingin sa akin ng mga tao na ako po nagbago na iba na po yung trabaho ko, marangal na, hindi na katulad noon. Grace, maraming salamat, ha? Thank you At po. syempre, ako'y ina din, katulad mo, no? Ako'y umaasa na ang iyong mga anak ay mapapalaki mo ng maayos, no? At hindi matutulad sa mga naranasan mo na napakasakit at napakahirap. At sana nga, huwag kang makakalimot tumawag sa Panginoon, ha? Sige, Grace, ha? Thank you so much. Thank you po, Miss Mary. Mula sa kwento ni Grace, ating natutunan na pati puri at dangal kayang isakripisyo ng isang ina. Napakasaklap ng pinagdaanan niyang hirap at pasakit. Pero nilunok niyang lahat ito para manatili silang buhay na mag-iina. Kaya naman ang aking mensahe sa ating mga kabataan, naway mas lalo ninyong igalang at ipadama ang pasasalamat sa inyong mga magulang. Dahil hindi natin batid kung anong mga sakripisyo ang kanilang ginawa para kayo ay mabigyan ng magandang buhay. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ikaw ang kulay, ikaw ang nagbigay sa isa.
sa